From 1670, when the church construction began here, this church, it was finished in 1812, 52 years later. And this church is now 208 years old. 208 years old na ito. In 1956, I was assigned here. My first assignment as a priest, assistant priest here, 1956. And my pastor then was Monsignor Justiniano Romano and Father Bernardino Ras. So the three of us here. And we were all living in a semi-concrete and semi-wooden rectory, which was an adjunct of the old rectory. Yung na ini. My room there was just 4 by 3 meters. Tama-sama sa sukama, sagod sa lamisa. Kaya ngunyan, with this beautifully renovated rectory that you have, I think the priest here would be very, very comfortable. Yeah, congratulations, Monsignor Monching. You have done really a wonderful job here. May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon this day, and upon all the pilgrims already faithful in this parish, now and forever. Amen. Today we celebrate not only the 62nd birthday of Monsignor Monching. Today we celebrate Monsignor Monching's exemplary life. We celebrate Monsignor Monching's love and compassion for the poor and his faithfulness to Christ and the Church. For more than 10 years, he had a great opportunity and joy of working for the Pope and the whole Church. And for 27 years, now, Monsignor Monching has been serving the local church of the Diocese of Legazpi with great dedication and enthusiasm. Ang kaugmahanin sa rumpadi, apisar kan na mahal na Dios siyempre, asin kan sa tong kagurangan na si Jesu Kristo. Ang kaugmahanin sa rumpadi iyo na kairiba niya ang mga kapwa niya padi. Iyan tunay ang sasako. Pagkatapos kang bendisyon kung mangyari, maluwas kita sa patio. Asin lugod, mahiling nindo ang patio. Ang inot na mahiling nindo dyan, sa wala asin tuo, kan puwertahan, hararong iyan, may kalot dyan. Labing sarumpi ang kalot, nga almost 1 meter. Asin mahihiling ta dyan sa baba, ang original na muldura na salog kan sa tong simbahan. Bot sabihin, huminalang kao na sa simbahan ta. Magayunon kimaray ang muldura dyan. Asin pakalampas ta dyan, hilingon tampatsada, hinali ta na tabi. So, dakul na patong na pinta, igwa panganing adhesive, nahaloy kitang maraykan. Pagurinutan niya to, mahihiling niya to ang sa tuyang kampanaryo, igwang bagong dome. Gusto mi ko ito mapreserbar sa luma, alagad ralapak na talaga. Kaya sa gabos na yan, nagpaaram kita sa Diocesan Heritage Commission. Asin sa taho kasubago binindisyonan sa kampana, ang kampana niyan paghuna tanawara na, yaon dyan sa gilid sa itaas. Pasa na, kay day na nagtatanog. Kinagta sa tahaw nata, pwedeng day na siya nagtatanog, pero day patapusan sa iyang paglingkod. Kung kaito ang tanog niya ang nagtaapod sa tuya sa pagpamibi, lugod mo niyan ang sa iyang presensya, iyang magpagirumdum sa to ng pagpamibi. Nagkagkita dyan in arko,
Gusto kong apudo ng arkong ngayang Quicentennial Ark, ika-500 na taon, kan sa tuyang pagtubod, sa sarong taon niyan, 2021. Kung tumagad ka mo, mahihiling nyo dyan sa itaas kang arko, ang imahen kan Santo Niño, na yung enot na imahen na Kristiyano nakabot sa tuya. Nalugod ang arkong iyan sa tuyang pagpasalamat sa mahal na Diyos sa 500 na taon kan balaog nin pagtubod. Pigsasarabihan ako, ipadagos na nga dito sa laog ang retablo. Dakulaon tabi ang pandemya kita. Asin kung magsakat kita sa sala kang kumbento, may mahihiling kita dyan na sarong painting. Original na painting yan. Sulo yan. That's an interpretation of Acts chapter 7. Ang martyrdom ni Saint Stephen. Lugod sa paghiling niya kang gabos na ini, sarusa na ang gigibuhon ta. Magpasalamat sa mahal na Diyos. Magpasalamat sa mahal na Diyos sa iyang kadakulaan, sa kadakol niyang tinataw sa to. Asin sa kadakol na mga balaog na pinapaagis sa to nin mahal na Diyos, tanganing sa tuya man na maihiras. In the end, only one thing we can give back to the Lord. Because after all, everything is from the Lord. We can only say, thank you. Good morning mga kaparokya. Bagong aldaw na naman ini, naginibo nin kagurangnan, napano nin kaugmahan. Igwa kaming pag-istoryahan ngunyan ni Monsignor Monsing dahil igwang nangyari kan Agosto 31. Mons, ano tabi ang namatayan mo kan August 31? Taenot birthday mo ito. Ikadua, nagkaigwa kita ning blessing kan mga bagong bagay digdi sa tuyang simbahan. Siyempre, Manay Rosie, nagsusupay nin kaugmahan, nin kagaya-gayahan dahil sa dakulon na bindisyon nin kagurangnan. Itinao sa to. Sabi nga ni, let us be glad and rejoice. Pano-pano, supay, nin bindisyon kan Agosto 31, pero aramo mo bagang tunay, nakamu talaga ka ito sa nagpralano. Dakul man po kami. Dakul ka mo, kami. si Kamutabi Manay Rosie bilang chair, co-chair, kang pastoral council, si Father Nick, bilang in charge sa digdi, kan sa tuyang material physical setup, kan simbahan, as in iba-iba pang mga tao, kadakol na mga tao involved. Ang sabi nindo kayo sa kuya, ninhulita ma-blessing kita. Enot sa gabos, kuwaong ko ini yung pagkakataon magpasalamat. Siyempre magpasalamat kay Lord. Ta sa iya inigi kang gabos. Alagad, ninhuli sa iyang pangapunan kadakol. Ang nagtarabang tanganing mahamanta, enot ang satuyang kumbento. Ikadua, ang satuyang plaza. Ikatulo, ang fasad kan sa tong simbahan. Ikapat, ang sa tuyang kampanaryo. Ikalima, igwa na nga ni kita yan sa likodan ta, na garden, asin, hahamanumpa iyan na pigasabing magayon na restroom. Tunay na nagsusupay talaga ang blessing niya na taon sa digdi sa parokya kan ni San Esteban. Iyo tabi, 3 years ago, naglawg ako sa parokyang ini. Dai kumidbid ang 3rd district ang Albay. First time ako ma-assign digdi sa lugar na ini. Rumdumo nindo Manay Rosie, winelcome nindo ako. Narurumduman ko ang aldaw na ito, na pig-install ka. Yes po. Winelcome nindo ako duman sa Rosal Farm. Pag-abot ko duman yaong kamugabos. Thematic pa nga ni iso sa indong mga bado duman Hawaiian. Aram mo Manay Rosie, dumampasa na, nakuha na ang puso ko ng mga tagaligaw. From the start, nahulog na tulo sa puso ko sa mga tagaligaw niya ko, maray digdian mga parishioners.
welcoming, with open hearts. Niya ako garo maugma digdi ang sa kuyang paglingkod bilang parish priest. Positibo man so namatian mo, paano? Kaya siguro yung sisabing love begets love. Iyon ang Manay Rosie, sabi sa Kastila, amor con amor se paga. Ang the best way na mamatian ta ang kaugmahan kung kita magtao nin pagkamuot, magtao nin kaugmahan, magtao asin labi-labi ang minabalis itong kaugmahan, labi-labi ang minabalis itong pagkamot. Kaya kasug 31 baga po pag misa ta, pig-explain ko niya kung ano giniribo ta diyang gabos. Ita na sa tuyang fasad na hinali ta na supinta na nagluwas original. Iyan susug iyan sa satuyang consultation sa Diocesan Heritage Commission. Iyan na sa tuyang atop kan sa tuyang belfry, kampanaryo na lapa ng maray so kahoy, iguang kahoy na bako pang lapa. Pero halipot ng marhay. Halipot ng marhay na dain na pwede. Mako-compromise ta so structure kang bilog na kampanaryo. Kaya pinagmarhay na sabi kan structural engineer na miyembro man mismo kan Heritage Commission, kan diocese, na gibuhon na ngayang slab. Kaya na-slab tatabihan. Nahaman na ito. Hama na po. Well, igwa pang mga diit na mga finishing touches na pigigib pagkatapos kang blessing. Nahihiling na diba? Sa may sa gilid. Natatanaw na. May ilaw na pati. Nalugod ang ilaw na yan, mahiling sa bilog na sentro kang ligaw ang krus sa itaas kan sa tuyang kampanaryo. Ngayon, Manay Rosie, so actual day, pinapasalamatan ta si Bishop Sora na very meaningful sa iya ang parokya kang ligaw. Tayo ni baga sabi niya kan blessing, first love niya. First love man niya ang ligaw. The first assignment niya ini bago siyang padi. Dakulang pasalamat sa iya, dakulang pasalamat sa mga padi na nagdirigdi, na daig kuman ito araram na madirigdi. Susug ito sa sendong mga plano. Pasalamatan ta ito gabos na mga nagkusugbot na magdigdi. Alagad ito man ang daig nakadigdi. Minsang gusto, ninhulita, nagsusunod kita kan social distancing, tapos iba-ibang protocols kang IATF. Safety first. Pero aram niya to gabos na yaon kasabay niya to sinda gabos sa espiritu. Ikadua, Manay Rosie, pinapasalamatan ng nakulaon sa gabos na workers. Yes. Grabing kapagalang ka itong mga trabador ta. Nagparaparagal sa workers ta. Magpun po kilanlan na manlangit na iyon project executor ta. Executioner. As in 40 workers. Ang bilang may 43 workers ta. Kaso blessing mismo, sabi ko kay Father Nick, instruction ko niya ko, ang the best, kung igwamang kitang kakanon, ang the best na kakanon, itaw pakakanon ta niya ko, digdi sa mga workers ta, taparagalon iyan, ugmahon sinda, nagpasalamat kay Maray, may date man sindang bonus, asin nagkahuro harampang sinda, pero ara mo man, Manay Rosie, the day after, puro naman niya kitang trabaho. As in, of course, urog sa gabos, Manay Rosie, gabos man kita halos sa parish. Igwa kitang parte dyan. Be it sa paagi ng kolekta, sa paagi kan sa tuyang pag-raffle ka ito, na pastoral council ng pa-raffle, so tricycle, so motor, or be it na nasuratan ta, naghagad kita, o itong iba na voluntaryo mismo, dahil na pigsabihan, actually kadaklan, dahil naman sinabihan, walk-in, mons, igwa kitang patrabaho, huni manan sa kong may tatabang. Halos gabus kita ito. Kaya tunay mananggad na yan, balaog nin mahal na Diyos sa bilog na parokya, bilog na komunidad. I don't know, Manay Rosie, siguro sabi ko, niya nasa pandemya kita, medyo ang sa tuyang atensyon dapat sa ibang bagay, pero mag-planning manggiraray kita. Hindi kita matunong sa pagplano. Opo. Actually, ngunyan po,
ninhuli ta medyo difícil maghiro kimaray di sentro, ma-turn kita kidiit pasiring sa sementeryo. Okay. Bigulayan man ni Father Nick. May bago na kita po duman na kuda ay na yun na hiling na sumama gate. improvements. May mga bago pong gate na kita dumaan, haloy na iyan na gate na iyan piga para reklamo ta. So ano na, ralapa naman. May bago na kita doon na gate, piga pakaray ta na sa likod. As in hopefully po, let's pray. Bago man. Hopefully magkaigwa kita dumang ki chapel. Bako na itong luma. Tul-tul na chapel na. Dome style man. Pero sadit siyempre, susug sa size. Duman sa dating site o bago ng site? Ang suggestion, recommendation kan sa tuyang cemetery caretaker, as in kan cemetery commission man, si Father Nick man, na dumandaa sa annex. Na may space pa duman. May space pa duman. May space pa duman. Nya ko hilingon tamang giraray, let's study this. Sa itong yan, may space, duman tangay ikagan chapel. Dumagayon igwa na kita naman na kapilya. Tanganing tunay mananggad na bulan-bulan, at least, every Monday. makapagmisa giraray kita duman sa sementeryo para sa mga tugang niya to na dating parishioners din niya na sa kaduang buhay. Tibad ito ang mapurpakaray tayong mga masunod na aldaw. Sana tabangan kita kan mga kalag na iyan. Sigurado. Napigirumdum ta. Sabi ko kay Father Nick niya ako, ano daw kung pwede magkuango na dumang kidiit na fund sa cemetery fund, ikaagtaligdi, ay day tinugot. Dapat dumananggad kita. Masupog niya sa mga kalag. So may aabangan naman kitang proyekto. May aabangan kitang proyekto man ay Rosie Tabi, pero medyo simpleng proyekto muna because of the pandemic. Tired of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clowns repeat their dance on air. Tired of getting tired of doing what's required. Is life a mere routine in the greater scheme of things? True, it's taking roads someone else designed. True, it's chasing stars that soon forget to shine. True, it going through one more day, what's new? That's my life still mean a thing in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance through the silent song it sings. I hope to find my place, so my life can fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. An sa tuyang paghuhurup-hurupan mo niyan, igwang titulong, ang dapat gibohon sa tugang na nagkasala. Kunan sa imong tugang nagkasala sa imo, padumanan mo, asin kaulayon mo, kamusa nang duwa. Kung magdangog sa imo, nadara mo an sa imong tugang. Kung dai magdangog sa imo, kumuha ka nin saro o duwa pa katawo, tanganing ang bilog na kaso, mahusay, asin mapatunayan nin duwa o tulong saksi. Kung dai magdangog sa inda, ipaisi mo sa komunidad. Asin kung dai magdangog sa komunidad, ibilang mo na pagano o publikano. Totoong sinasabi ko sa indo, ang gapuson nindo sa daga, gagapuson man sa langit. Asin ang hubadon nindo sa daga, huhubadon man sa langit. Giraray, sinasabi ko sa indo, kung duwa sa indo magkauyon, kung ano ang hahagadon, itatao sa indo nin sa kong ama sa langit. Hulit akon sa may duwa o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda. Mons, ikabit mo naman ining binasang ini duman sa imong mga pinaghurup-hurupan.
Iyaong kita manirosi ko yan sa ika-23 na Domingo sa panahon ordinaryo. Nagbasa kita dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang titulo kaya na parting iyang kan Ebanghelyo, Fraternal Correction, ang pag-kurihir, ang pagsadol sa tugang na nagkasala. Sabi dyan, pag may nagkasala sa imong tugang, ranihon mo, sabihan mo, na nakulugan ka, nganing maayos ninyong duwa, bakong iistorya mo sa iba. Ang iba sa to, naaraman na kang bilog na kinaaban, so tao lugod na dapat makaaram, din araman. Kung di nga sa imo magdangog, sabi yan sa Ebanghelyo, mag-apod kanin sa ropan tao, na yung maghusay sa inyong duwa. Kano baga third party, alagad kung di pa nga magdangog, ipresentar mo sa komunidad, sa inyong komunidad. Mas lalong iskandaloso. Ambon sabi nga komunidad mga familia, komunidad din pagtubod, nanganing makurihiran nga. So, sala na naginibo. Asin, sa ultimo, sabi niya dyan, pag dahi pa nagdangog, i-consider nindo na bako na siyang miyembro kang komunidad. Iyon ang paaging Kristiyano nin pagkurihir sa sarong kapwa. Alagad Manay Rosie, gusto kong hilingon ini sa sarong aspetong positibo. Pigdadangog ta ka, ang naglaog sa kuya na reflection, ito bagang pamusuho na kanta, liturgical song sa communion. Favorite nga ni Cardinal Tagle, so pananagutan, na pig-translate na sa Bicol. Daing sisay man na nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay na nagagadan para sa sadiri lamang. Okay, tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Gabos kita may paninimbagan sa lambang saro. Tatinipong kita ng Diyos na mga aki niya. Igwa kitang paninimbagan sa lambang saro. Meron tayong pananagutan sa ating kapwa. Ang sarong bagay na makatakoton mangyari sa buhay ta, na may nahiling kitang sa tuyang tugang na pwedeng ikagadan kan sa iyang kalag, makapasiblag sa iya sa kagurangan, asin da ikitang ginibo. Naging silensyo sa nakita. Naging silensyo sa nakita. Nahiling ko sa TV, nakasurat duman, naka-announce, friends, don't let friends drive drunk. An amigo, de pigutugutan ng amigo niya na mag-drive na buyong. Kung tunay kang amigo, pupugulan mo siya. Sasabihin mo, aram mo may mangyayari sa iyang sala. Pwedeng mawaraan sa iyang buhay, ma-aksidente siya. Sa English, pigapunta na sense of responsibility. We are responsible for one another. Respond ability. Able to respond. Naglawag ako sa kwarto, runggal dyan sa kwartong yan, maati yung kimaray, I can do two things. Pwedeng hilingon ko sana, pabayaan ko, baka ako nag-ati-digdi, labot ko, atoko ako. Or, manaray ka. Pwede akong mag-respond sa situation. Napakarayong ko. Then, I become responsible. I am a responsible person. Pwede kita, halimbawa, kamanero, kaito, nagutukdo ka. Kaito, sa school, sa imong buhay. Kabudya, pwede bagang pabayaan mo sa sumangaki. May sweldo man ako. Ama. Then, you are irresponsible. Pero, nahiring nasiring ka ng mga aki. Papagalan, tutukduan. Tanganing makanood. Then, you were able to respond positively. Yan ang pangapunan sa tuya kan Ebanghelyo, that we have to be responsible for one another. Nahiling ko ng ganyan. Dapat ang padi, ang priority kay padi, iyo ang pastoral work kang parokya. So spiritual growth. Mga iyo po, kaya nga ni kami baga, nagtutukdo, nagsisermon, ining sa itong mga commissions na iba-iba, social concerns, catechetical program, family and life. Gabusin ni manong sa evangelisasyon, pagtukdo, pagpatalubo, kang kalag.
pagpamature kang kalag, alagad sarong pagi. Sarong pagi, na minalataw kimareyan kung igwang material na proyekto. Nabakuman nga niya ang priority ko. Kung igwang material na proyekto, halibang mapagibo kita, day ko aram, kaipuhan tanin mga tukawan sa simbahan, dyan mo mahihiling ang response kan tao if they are responsible na inisatuya ini. Pwede man sabihin spiritual maturity. Exactly. Iyo po, spiritual maturity, unahiling tango yan sa blessing ta. No one can claim that's my own or what. Sa tuyang gabos. Because we were all responsible. Nahiling tang sala, ay bakong magayon, ipakarayon ta. Nahiling tang mati, dilinigon ta. Nahiling tang kaipuhan kisiring kay ni yung struktura nga ning mas marhayan sa tuyang pagsamba, pagpamibi, gibuhon ta. So, we were able to respond to the situation. We were able to become brothers, grow into our becoming brothers and sisters in Christ. May pananagutan sa Lambang Saro. Fraternal correction sa Ebanghelyo, medyo negative ang dating. Pero kung hilingon ta sa ibong na pandok kan parehas na coin, saro iniong magayuno na paagi na nagtatalubo kita sa satuyang spiritualidad. Dahil kita bababaya sa Lambang Saro, lalong-lalo na sa lokan mga pamilya, sa lokan sa radit na komunidad na nagpapatarabang-tabang kita. Tasabi ta nga ni baga, again, no man is an island. Saro kitang komunidad, saro kitang parokya, saro kitang banwaan ni Diyos. Magayunon pag nasabutan ini kan gabos ng mga katugangan digdi na nagbabati sa tuya digdi sa tingog parokya. Very simple ang explanation. Alagad talagang hararom ang naaabot. Thank you so much for that reflection. Thank you very much, Madam Rosie. Thank you very much. And thank you very much also to our listeners and viewers sa Tingog Parokya na padagos. Ginigibo niya to every Sunday 11:30. Liwat ang satuyang pamibi asin bendisyon. Diyos amang makakamhan. Day kaming ibang masabi sa imo niyang kundi sa muyang pagpasalamat. Sa imong hampang, day man kaming maidudulot, tagikan baga sa imo ang gabos. Pun sa buhay mi, hanggang sa muyang mga pagsadiri. Sa tunay, gabos iyan, hali sa imo. Gabos ang bendisyon. Anong pwede niya mong maginibo? Magpasalamat sa imo. Paano kami magpasalamat sa imo? Kung kami maging mga responsable na mga aki mo. Nabubuhay bilang magturugang, nagtatarabang-tabangan, as hindi ipinapabayaan kung may tugang kaming nagluluya, nasa sala. Taram niya mo kagurangnan sa loob ng pamilya, sa magturugang, pirming may maluya, pirming may masasala. Aram niya mo sa loob ng samuyang parokya, may mga iriwal-iwal, iwang nasa sala, minsan ang padi, kadakol na nasa sala, na bagay ang padi. Alagad, kunyaw ng samuyang espiritu ng pagpasalamat sa imo, nang gabos na inigikan sa imo, yaon man dugod sa muya, iniong pananagutan, paninimbagan sa karahayan ni Lambang Saro sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa same Spirit. Maghilig asin magdanay lugod sa Lambang Saro sa Indo. Ang bendisyon kan Dios na makakamhan, Ama, asinaki, asin Espiritu Santo. Amen. O Heavenly Father, you have filled the world with beauty. Open our eyes to behold your gracious hand in all your works. That rejoicing in your whole creation, we may learn to serve you with gladness. We thank you for blessing us through the organization of our Parish Pastoral Council, who are working with compassion to attain our parish mission and vision, and for the loving care which surrounds us at every side.
We thank you for setting us a task which demand us our best efforts, and for leading us to accomplishments which satisfy and delight us. Accept, O Lord, our thanks and praise for all you have done for us. We thank you for the splendor of the whole creation, for the beauty of this new phase of our parish structure inside and out. For the wonder of life of our shepherds, our parish priests, and for the mystery of the love they give us. We furthermore thank you for those disappointments and failures that lead us to acknowledge our dependence upon your mercies alone. Father, we acknowledge the beauty and wonder of your creation, our parish pastoral commissions, for all that is gracious in the lives of men and women serving the community of St. Stephen Protomartyr Parish, revealing the image of Christ. Thank you for bestowing in them the minds to think innovatively that gives life to our parish, their hearts to love more passionately, and hands to serve with commitment. Thank you, Father, for our health and strength to work and combat the threats of COVID-19, for the brave and courageous who are patient in suffering and faithful in adversity, for all valiant seekers after truth, liberty, and justice, for the communion of saints in all times and places. Above all, we thank you for your Son, Jesus Christ, for the truth of his word and the example of his life, for his steadfast obedience, by which he overcame temptation, for his dying, through which he overcame death, and for his rising to life again, in which we are raised to the life of your kingdom. Grant us the gift of your Spirit, that we may know him and make him known, and through him, at all times and in all places, may give thanks to you in all things. Amen.